When the road gets tough and the sky turns gray, keep your head up high, you'll find your way. Every step you take, you're moving strong. Nandito pala ang mga bata. Nandito pala ang mga chikiting ko. Tatlo ang nawala. Tatlong tao ang natipid. Makaluto na kayo? Bakit? Sarap ng kain nila. Ako daw magluto. Andito yung chamji. Kapag kasi pumunta ka sa sa mismong chamji, baka hindi ka bibitin ka sa bahay. Sawa-sawa ka. Hindi mo lang kumakain nito Ipapagluto ko lang sila. Para dire-diretso yung kain nila. Ano na pa kayo kumakain? Talagang paborito nila yan yung shamji. Palagi sila nag-aayaan sa labas para kumain yan. Kaya lang, siyempre siguro gusto nilang makatipid ng konti dahil medyo mahal talaga sa labas kapag ganyan kayo karami. Mas maganda na yung bibili ka na lang ng mga sangkap para makatipid ka ng konti. Nauuso kasi dito yan sa amin yung shamji yung tawagin. Mga pagkain ng Korean foods. Totally hindi ko na tinuruan mag-chopstick yung anak ko, marunong na siya. Dahil nga madalas silang kumakain sa shamgi, yan, natuto siyang mag-chopstick. Minsan kasama niya yung mga pinsan niya. Gustong-gusto nila pakainin niyan. Kasi nga napakahilig sa pagkain. Talagang ganadong-ganado. Hindi man nagbabitamins yung batang yan, pero palaging kala mo nagkukulang sa pagkain. Pag nakaharap sa pagkain, ayaw nang umalis. Kaya ang katawan sobrang laki. Palagi nila magda-diet. Tuwing sasabihan ko, diet na ako. Hindi naman niya ba-diet pag nakaharap na sa pagkain. Natatandaan ko kasi nung maliit ako, ganyan din ang katawan ko sa anak kong bunso. Ganyan na ganyan ako kataba. Ganyan na ganyan din ako katako sa pagkain. Sabi nga ni nanay ko na pareho ang katawan namin ni bunso. Lumabas man dahil ganyan din ako nung maliit lang ng baseball. Pero lagi. Oy, tapos ka na? Dalawa. Ayan yung mga anak ko. Nakikisamji. Dito sa kapitbahay. Dito kala inay. Tita nila. Bumalik lang naman ng katawan ko noong nag-stop na ako magtrabaho nung nagkapamilya na ako. Siyempre kapag nasa bahay ka, nakapokus ka sa pagkain dahil hindi ka stress at saka konting higa, konting ikot, gutom, kakain. Iba kasi pag nagtatrabaho. Buti na nga lang at mga sport itong mga anak ko kasi kahit paano naka-exercise sila kapag sumasali sila sa mga sports. Lalo na kapag malapit na yung mga district meet. Kahit paano pinapawisan sila. Medyo hindi naman sila nakakakain din ng mga sobra-sobra kasi mahirap din bumigat. Lalo na kapag takbo ka ng takbo. Ito talagang isang lalaking anak ko na to, si Cyril. Hindi talaga mahilig lumabas ng bahay. Lagi lang nasa loob ng bahay, nanonood TV. Tapos kapag gusto nila sambutan ng kapatid niyang maliit yun. Basketball. Ayun, nag-aaral na rin siya magluto, kaya marami na rin siyang alam na lutuin. Nakakatuwa naman at mahilig siyang manood ng mga cooking lesson. At ang idol niya si Ninong Rai. Sabi niya nga kahit wala ka mama, makakakain kami kasi marunong akong magluto basta may iluluto lang sa bahay. Na palaging uunahin ng pamilya bago ang lahat at magmahalan lang sila. Maganda naman na ipaparanas mo sa kanila yung ganitong buhay na hindi nag-aaway-aaway at okay lang. Na lagi lang magkasama. Kahit paminsan-minsan.
mas magandang tignan ng pamilya na masaya at laging nagbabanding. Kasi habang lumalaki sila, syempre medyo nag-iiba na yung mga gusto nila sa buhay. Kaya habang nandyan sila, kasama natin, ipakita natin na mahalaga sila at mahal natin sila. Palagi silang gabayan ng Panginoon sa paglaki nila at naway maging mabuting bata sila. Yung nakikita nila sa loob ng tahanan na pagdating nila sa pangalawang pagkakataon na may pamilya na sila na yung nandiyan na sa sitwasyon na may anak na sila. Sana makita nila na at maipadama din nila yung ganitong banding, ganitong pagkakasama-sama, pagkasasamahan, yung lagi lamang silang magkakasundo, yung hindi sila nagpapataasan, hindi sila nag-aaway-away, at kontento sila na simple lang yung buhay. Kasi kung ano yung nakikita nila sa pamilya, yun ang i-adapt nila kahit sa pagka nag-asawa na sila, pag nagkapamilya na sila. Yung mindset nila is maganda na ganito ang nakikita nila at na nararanasan nila. Swerte pa rin talaga at hindi sila nakakatuwa naman at napapasaya nyo ang mga bata kahit sa simpleng kainan lang dyan. Sana hanggang pagtanda, hindi pa rin kayo magbago kung ano yung nakikita nyo at pinapadanas namin sa inyo. Sana lagi kayo magpasalamat sa Panginoon. Dahil lahat ng blessings, lahat ng mayroon kayo, ay yun ay galing lahat sa Diyos at lagi kayo magpasalamat. Dahil hindi lahat ng pamilya nararanasan ang mga nararanasan nyo. Kaya napaka-blessings nyo pa rin at nararanasan nyo yung mga ganyang mga bagay. Mahalaga na magkakasundo at nagmamahalan. May paggalang sa isa't isa lalo na sa mga magulang at sa mga nakatatanda sa inyo. At sana huwag kayong magbabago hanggang sa pagtanda. Magkapamilya man. Natural lamang yung may tampuhan dahil nangyayari naman yun kahit saan. Basta ang mahalaga ay napag-uusapan at napagkakasunduan ang lahat ng problema. Upang sa huli, hindi na ito hahaba at hindi na ito magiging problema na isa pang iisipin ng lahat. Simulan niyo sa inyo ang kagandahang loob, ang pagmamahal, pagbibigayan, at unawa sa isa't isa. Kung sino ang nakakaangat, siya yung dapat magbigay. Siya yung dapat tumulong sa mga nangangailangan sa pamilya. Gaya nga ng sabi ko, lahat ng blessings ay galing kay Lord at laging magpasalamat kung ikaw ay nakakatanggap ng blessings at huwag mong ipagdadamot ito dahil mas doble pa ang babalik sa iyo. Kaya kung may mabuti kang itinanim sa iyong kapwa, yun din ang iyong aanihin. Palagi lamang maging mabuting tao sa lahat ng oras. Thank you and don't forget to subscribe my channel.